One day, Yusuke Urameshi was killed in a car accident. He awoke as a ghost and was given the chance to regain his life by hatching a dangerous spirit beast that fed off his own energy. The spirit beast probably would have eaten him alive. But Yusuke used the power of the egg to save Keiko's life and sacrificed his one hope for coming back. Koenma, ruler of the spirit world, has seen Yusuke's selfless act and will give him a second chance. Kailan ba talaga ako makakabalik sa amin? Wala na akong narinig mula sa kanya. Alam mo namang masyadong maraming ginagawa si Jericho. Bata lang yun. Pero kung magsalita, akala mo matanda. Kung matanda na siya, dapat tuparin niya ang pangako niya. Pasensya ka na kung naiinip ka na. Jericho! Ako Huwag kang lalabas ng bigla. Nagulat tuloy. Jericho, kailan mo ba papabalikin si Eugene sa kanyang katawan para tumahimik na siya? Yun nga, pag-uusapan namin kaya ako narito eh. Sumama ka! Ano? Ito ang bagong bahay namin Kalilipat lang namin. Ngayon na ba ako babalik sa katawan ko? Huwag kang mataranta. May antas ang katawan at ang kaluluwa. Hanggat hindi nagtutuma ang dalawa, hindi ka ba makakabalik sa iyong katawan? At bukas na iyon. Wow! Bukas buhay na ulit ako! Buti naman! Sandali lang, Eugene. May konting problema pa. Sa kaso mo, medyo may kahirapan. Kapag hindi ka nakabalik bukas, matatagalan ang susunod na pagkakataon. Gano'ng katagal naman? Isang buwan ba? 50 taon. 50 taon? Oo, at para matuloy ka bukas, kinakailangan natin ang tulong ng taong buhay pa. Importante yung lakas na nanggagaling sa kanila. Kaunti lang kailangan para mailipat sa iyong katawan. Ano? Paano mangyayari yon? Teka lang, paano nga ba? Alam ko na, dadaan yun sa bibig mo. Bakit mukhang nagulat ka? Ganoon ang paraan sa pagligtas ng buhay. Pero, Ngayon na. Sandali, anong ginagawa mo? Bubuksan ko ang daan para ang lakas na mula sa mga espiritu ay makakarating dito. Bukas, ang iyong katawan ay magliliwanag. Ngayon, kailangang alam ng 3 taong naghihintay sa pagbabalik mo ang kanilang gagawin sa kanilang panaginip, at kapag isa sa kanila ang nakaintindi at hinalikan ka sa loob ng 24 na oras, makakabalik ka na. 3 tao? Ubus na pala. Lalabas muna ako para makabili pa. Eugene, aalis lang ako sandali, ha? Pantayan mo ang bahay, Isa ang mami mo sa 3, kaya lang wala na siya. Oo nga, pero alam ko hindi siya babalik sa loob ng 24 na oras. Sino pa ba ang 2 tao? Yung mga taong malapit sa iyo. Palagay ko si Jenny na ang isa doon at ang isa pa ay si, sino nga ba? Napakasamang panaginip! Nakakatakot! Hindi siya magliliwanag. Panaginip lang yun, akala ko. Naku. Late na pala ako. Makaalis na nga. Mukhang naiintindihan niya ata, Ang lakas sa espiritu ay dahan-dahang pumapasok sa iyong mga paa. Pagdating ng hapon, magliliwanag ang buong katawan mo. Si Jenny lang ang pag-asa ko. Pero papasok na siya sa eskwelahan. Kaya kailangan maghintay. Ang sikat ng araw ay kailangan ng halaman. Ina-absorb niya ito at ginagawang chemical energy. Absent si Ang Alfred. oxygen at Tatanungin ko pa glucose ay naman siya mula tungkol sa sa light panaginip energy, ko. carbon dioxide at helium. Si Jenny! Jenny, excuse ka muna! Opo. Sumunod ka, madali. At may sakit ang mami mo. Ho?
I'm afraid she's overworked herself in this hot weather, Mr. Yukimura. But with a day's rest, we think she'll be fine. Thank you, Doctor. Thank you very much. Keiko, they say she'll be fine. Now let's give her a chance to sleep now. No, I'm staying right here. Oh, how unlucky this is. She'll stand at her mother's bedside all night, but you're the one... Ang balikan niya ang katawan mo. Hindi niya iiwan ang mami niya. Lalo na at ganyan ang kalagayan niya. Siguradong babantayin niya to. Eugene! Kumalat na ang kapangyarihan sa buong katawan mo. Ang kulang na lang ay ang lakas na nagmumula sa buhay na tao. Ayaw mong umalis na! Nakaharang ka na naman! Tumabi ka riyan! Ayun siya! Alfred, wala na akong panahon. Ayoko man pero wala nang ibang parahan. Kailangan halikan mo ako. Please lang, puntahan mo ang katawan ko. Sige pa! Sige! Ayaw mo makinig. Para yatang biglang lumamig Ayan, nararamdaman niya na ako. Mabuti to para malaman niya. Giniginawa ko. Makalabas nga muna. Hindi naman yata eh. Ay, hindi! Mami! Makinig ka! Ngayon na uli ako mabubuhay, kaya pagbabukas mo na ang pagkasay ang ginagawa mo! Victoria, kwento ka pa. Napakalakas mo palang uminom. Oo nga! Ay, ubos na! Ay, 1 round pa! Dapat lang, ituloy ang ligaya! Tayo! Hindi siya pwede. Sa palagay ko, Eugene, si Jenny lang ang pag-asa mo para makabalik ka pa. Pero wala siya sa kondisyon dahil sa mami niya. Anong gagawin mo, Eugene? 11:45 na! 15 minutos na lang. Kailangan gumawa kami ng paraan para makabalik siya. Alam ko na, Eugene! Sandali, Charlene! Maghintay ka lang! May naisip akong paraan! Ano kayang naisip niya? Gabi na pala. Eugene? Ha? Eugene? Puntahan mo si Eugene. Bilisan mo. Wala nang panahon hanggang 12:00 na lang. Pag hindi mo siya hinalikan, hindi na siya makakabalik. Ang panaginip ko. 5 minuto na lang. Anong gagawin natin kung hindi siya nakarating? Hindi ko matitiis na maghintay si Jenny ng 50 taon. At kapag nangyari yun, kakalimutan ko na lang siya. Jenny! Ginamit ko ang katawan ng mami niya para ipaalam sa kanyang kailangang mangyari. Aabot siya. 3 minuto na lamang. Bilis, Jenny! Wala nang oras! 2 minuto na lamang. Nasa na susi? 1 minuto. Dali! Ang liwanag! Eugene! Jenny! Bumalik ka na, Eugene. Please. Hindi. 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 Eugene! Kinalulungkot ko. Teka.
Jenny, kumusta? Kamuntik na! Mabuti naman, ayos na! Tapos na ang kaso. Ano ba ang sinasabi mo, Charlene? Marami pang darating na pagsubok. Ha? Mas mahirap ang pagsubok na ito kumpara noong nakalutang pa siya dito at kasama natin siya. My feet are so heavy, they're stuck to the ground. Man, I love gravity. Kaibigan, baka pwede mo kaming bigyan ng pera. Nawala ang pera namin, kaya kailangan namin yun ngayon. Hindi ba dapat lang na tulungan mo kami? Ibigay mo na lang sa amin lahat ng pera mo. Teka, ako ba ang kausap niyo? Ha? Nakikita niyo ako? Ano ba sa palagay mo? Ha? Nakahawakan ko kayo at nakakausap. Ang sarap ng mabuhay. Magaling! Niloloko mo ba kami? Bumalik ka nga rito! Teka, tama na. Mukhang may sira yata ang ulo niyan eh. Dito! Ha? Dito! Halika! Ako ba? Oo. Ano ba yan? Ipinanganak kang may kakaibang tadhana, kaya't ikaw ay naiiba sa pangkaraniwang tao. Taglay mo ang kakaibang kapangyarihan. Oo. Magugulat siya pag nalaman niyang kagagaling ko lang sa kabilang buhay. Mayroon kang isang mahalagang misyon na dapat mong tapusin. Sandali! Kinakausap pa kita! Pasensya ka na pero hindi ako interesado sa mga spirito o misteryo. Makapagkape nga. Yung mga nasa loob, mga taga-kabilang eskwela. Oo, medyo madalas nga ang punta nila dito eh. May binabalak sila laban kay Alfred at para sila maging siga dito. Kung nabubuhay lang sana si Eugene. Mula sa kabilang eskwela nga sila. At noong natutulog ako, marami silang gulong ginawa dito. Itong order niyo, sir. Sa ayos ng upo niya, mukhang siya ang leader ng grupo nila. Bigla siya nagkaroon ng sungay. Baka naiisip ko lang yan. Ang tagal naman itong si Alfred. Oo nga, mukhang hindi sa darating Sumusunod ba talaga si Alfred sa mga gusto mo, ha? Siyempre naman. Sa katunayan, pinagnakaw ko siya ng comics para sa akin. At dadalhin niya dito yun ngayon. Kaya maghintay-hintay lang kayo. Darating yun. Hindi siya ganun. Hindi siya nangunguha ng mga bagay, lalo na't hindi sa kanya. Nasaan si Chichi? Nasaan siya? Ha? Relax ka lang, Alfred. Dala mo ba yung pinangako mo? Eto! Hindi. Ayan na. Ngayon, tuparin mo yung pangako mo. Nasaan si Chichi? Teka, hindi ba't sabi ko nakawin mo mga ito? Ha? Binayaran mo ang mga ito, hindi ba? Wala ka ng pakialam kung binili ko yan o ano. Hindi ganun. Tinuruan kita para magnakaw. Para malaman mo ang pakiramdam nito. Hindi ito ang pinag-usapan natin, Alfred. Mag-sorry ka. Ha? Mag-sorry ka? Dahil hindi mo tinupad ang usapan natin. Hindi maaari. Sumusobra na kayo, Tama na. Anong ginagawa mo? Sorry na. Hindi ako tumupad. Sorry na. Hindi kita marinig. Sorry na! Alfred, para lang kay Chichi. Nagawa niya yun. Kawawa ka naman. Ang dali mo naman palang lokohin. Ganito ba ka-importante ang pusang ito sa'yo, Alfred? Gigi! Huwag niyo siya sasaktan, ha? Huwag kayo usap lang, ha? Hindi ako makapaniwalang tulad niya isang siga dito.
Mag-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo, ha? Kayang-kaya kayong labanan lahat ng kaibigan namin si Alfred. Imposible. Mahilig yata mag-alaga ng pusa si Alfred. Tingnan mo! Tama na! Ano bang pakiramdam mo? Alam mo ba na para maging masaya ang buhay, ay dapat na maging masama ka? Sa huli, ang masama rin ang nananalo. Tignan mo si Eugene. Yan talaga ang masama. Nahirapan niya kaming kalabanan siya. Mabuti na lang at pumanaw na siya. Oo, napahamak siya dahil sa pagligtas sa isang bata. Hindi niya dapat ginawa yun. Napahamak tuloy siya dahil lang sa isang bata. Ano bang binabalak nyo? Gagawin ko lahat, ibalik mo lang ang pusa ko. Ito ang naisip kong kondisyon. Bugbugin mo sila. Ano? Alam mo kasi, kanina pa sila nakatingin sa akin. Titigil ka lang kapag sinabi kong tigil. Sige, simulan mo na. Hindi ko kayang gawin sa kanila yun. Ganun ba? Sige. Hit them or else say goodbye to your cat. Hit us, Kuwa. Mo na! Pag nakuha na natin si Chichip, magbabayad sila sa atin. Sige na, Alfred, gawin mo na. Hindi! Hindi po pwede! Umpisan mo na ngayon! Sino ba yun? Sino ka ba, ha? Ako? Ha? Ha? Eugene, akala ko patay ka na. Eugene, bumalik ka nga. Oo, narito na ako at lagot kayo ngayon. Oh! Here, hold this guy, would you? Hey, eat this shit. Iniwan niya mga kasama niya. Humanda ka ngayon. Pati ang pusa ginagamit mo sa kasamaan at nang iiwan ka pa ng kaibigan. Ano to? Imposible! Paano nangyari yun? Nahuli ako ng ordinaryong tao. Hindi niya dapat ako mahawakan. Paano nangyari to? Ano kaya to? Nagsasalita pa. Naiintindihan niya sinasabi ko. Siya si Jackie. Isa siyang kriminal at 5 ang kaso niya sa kabilang daigdig. Naninirahan siya sa kaluluwa ng isang masamang tao. Tinutokso niya ito para gumawa ng masama. Ikaw ang manghuhula, di ba? Oo. Masasamang tao lamang ang sinasaniban ni Jackie. Mabuti naman at nahuli mo siya. Dahil yan ang misyong naghihintay para sa iyo. Mas marami pa ang dadaanan mong pagsubok. Ano? Ikaw ay magiging isang detective ng kabilang daigdig. Detective ng ano? Ano ba yun? Ito ang iyong misyon. Wala kang ibang dapat gawin kundi tanggapin ito. Ano? Sino ka ba para sabihin sa akin yan, ha? Hindi mo ba ako natatandaan? Ha? Ikaw na naman? Ako na nga si Charlene. Mabuti nakita tayo muli. Ha? Anong nangyayari? Eugene, makinig ka! Huh? Ha? Sinabi ko sa'yo na sa pagbabalik mo ay may misyon kang dapat harapin. Ang mga kasong tulad ito ang iyong lulutasin. Kaya dapat na maghanda ka lagi. Eugene, si Charlene ang magdadala ng mga kasong iyong haharapin. Ito ay kailangang lutusin mo at gawin. Dahil ikaw ay isa ng detective ng kabilang daigdig. Alam kong naipaliwanag na sa'yo ni Charlene ang lahat. Pagbutihin mo sana, Eugene. Sandali! Ako ang bahala dito. Ilalagay ko ito sa dapat niyang kalagyan para hindi ka na mawala pa. Sandali lang, Charlene! Kailangang harapin mo ang bawat kaso na darating na may buong sigla, Eugene.
Simula pa lamang ito ng pagsubok ng sinasabi ni Jericho.